Okay, moment of truth mga katinta, papaanda rin na po natin. Good morning internet world, kumusta po kayo? Mototinta TV po muli. Meron tayong susubukan na isang langis. So, dito sa harapan natin ngayon, which is Goodyear Lubricants. Ayan. So, Goodyear Lubricants mga katinta, ang Goodyear kasi is kilala na through all the years sa tire industry. Ayan. So, ngayon, pinapasok nila ang lubricant industry sa mga motor oils. Ayan, gaya na nakikita nyo dito sa harapan ngayon. At sisiyasatin natin at susubukan natin dahil isa tayo sa nabigyan ng privilege para subukan ang motorcycle oil na to. Ayan. So, ito ang gagamitin natin kay NK400 dahil mula nung nag-Ironman tayo, though bago tayo nag-Ironman kasi kaka-change oil lang natin nun. Pero ngayon, binigyan tayo ng chance ni Goodyear para gamitin tong langis na to kung kumusta ba ang performance niya. So, ang hawak natin ngayon mga katinta is 10W40 yung grade niya. Ayan. At ang pagkakaalam ko is semi-synthetic siya. Pero meron silang fully synthetic which is 5W40. Ayan. So, pero mas prefer ko pa rin kasi yung kung ano yung standard na ginagamit ko dati which is 10W40. Ayan. So, titignan natin yung packaging or titignan natin yung output nito kung makikita nyo legit ba talaga ang langis na to. Na po yung itsura ng langis natin ngayon at meron siyang licensed product or official seal. Ayan, makikita nyo parang hologram dito sa may side. Ayan. At itong gamit natin ngayon is Victor 40 10W40. So ayan, nakita nyo semi-synthetic siya. So semi-synthetic is meron siyang parts ng mineral oil at fully synthetic na pinagsama. Gaya nga ng sinabi ko kanina, nabigyan tayo ng chance para subukan itong Goodyear lubricants na to. So ano ba makikita nyo sa bote ng Goodyear? Of course, API SN. Ayan, nakikita nyo yan. At sa likod, ayan, focus natin. Ayan, performance level, API SN, JASO. Ang alam ko tong JASO sa Japan something to eh. Ano ng Japan to? Na parang recommended na gamitin for 4-stroke motorcycle oils. Parang ganun. Hindi ako nagkakamali. Pa-comment down below naman kung ano yung ibig sabihin ng JASO. Pero ang pagkakalam ko sa Japan to. At itong API SN sa Amerika yata to. Kung tama ba? Oo, siguro. Well, susubukan natin ngayon tong oil na to. Titingnan natin kung kumusta ba ang naging performance ni NK using this Goodyear motorcycle oil. So yun, pupunta tayo kay Motomedic ngayon sa garage niya at doon tayo mag-change oil dahil mas kompleto siya sa gamit. At yun, balik tayo mga katinta. Alright, so yan mga katintan, dito na po tayo sa garage ni Motomedic. So yun po siya. Ayun, ayun, nandun, di kita, yan. At ang kanyang assistant. O, ba't ka nakatalikod, bossing? Harap ka naman dito, yun o. Yape. So yan, dito na tayo at i-change oil natin si NK400 dahil mula nung natapos natin ng Ironman hindi pa tayo nag-change oil, and luckily mga katinta meron pong nag-sponsor sa atin ng langis. At yun, sabi niya subukan daw natin tong Goodyear na 10W40. Meron din silang fully synthetic pero mas prefer ko pa rin kasi yung grade nito, yung 10W40, dahil throughout na change oil tayo is ito na yung ginagamit nating grade, no. At yung oil filter, magpapalit po tayo. Ito, C110. So mahanap nyo to sa mga auto supply. Ayan, so hindi ako nagkakamali, pang Toyota to eh. Ayan, Ford Toyota nakalagay dito.
So magkasukat po sila ng oil filter ng NK400 at 650, parehas na parehas po. So para hindi ka naman problema na pumunta sa kasa or malayo sa, alam mo yun, pagbilihan ng mga oil filter talaga ng NK400, mahanap mo to sa mga auto supplies. Okay, so sisimulan na natin ang change oil. Then siguro sa mga future vlogs natin is ikukwento ko sa inyo kung kumusta nga ba ang performance ni Goodyear. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing XRM 125 na modified. So Motomedic, ano yung modification na ginawa dito sa XRM na to? Conversion from Trinity to RS125. Yan, Trinity to RS125. Tapos sa engine, ano yung ginawa sa makina? Stock is good. Stock is bore good. is 65. So stock is good daw mga katinta, but bore is 65. At merong ano dito, Motaro na ECU, Dual band. dual band. Ayan. CDI. Ay, CDI pala, oh, kasi carb type siya. CDI, ayan. So naka channel 4 siya. Ayan. Hindi siya kapuso, hindi siya kapamilya. Channel 4, PTB4. Meron pa ba yun? Ayan. So yan, siguro pag natapos tong project na to is i-review natin siya kung gaano siya kalakas, dahil pang track bike niya to. Ilalaro niya sa track. Tingnan mo naman yung modification na ginawa ng kanyang gulong. Ayan, Zeneos harap likod, ZN62, tama ba to? Ayan, Zeneos nga. Tapos HGM, ayan, legit na HGM pipe. Mga wala ka nang makitang ganito ngayon na mga pipe. Dahil isa sa mga OG ng mga pipe, HGM performance. Ayan, ayan, may seal pa. So yan, i-review. Nung masarap na serbisyo, Oo. serbisyo publiko. KTM, dalawang helmet. Yan. So, yan. Yan mga katinta, papakita ko po yung tattoo ni El Jopanes. Yan. Tayo po ang gumawa nito. Order of Demolay. Yan, yung Demolay Knight. Tapos merong alibata sa baba na ibig sabihin ay Eva. Eve. Mason po, mason. Ayan. At meron tayong mekaniko dito, bulilit na mekaniko. Ayan, yan. Oh. Ah. Abol mantika, ting susem, bisa sangkoy na pa. Kapatid ko nagme-mekaniko no. Ayan, nagme-mekaniko po yung munting bulilit dito. Inanawan. May problema mo.
Paano yung tunog? So, shout out kay Boss Eco. Siya po yung kasama natin na nag-takeaway. At ang gamit nating pipe ngayon is R11 po na Amtrak. Kaya medyo mabulahaw siya. Pero nilagyan ko na silencer sa ilalim. DB Killer. So ayan mga katinta, kinikwenta po ni Boss Eco kung tama daw ba yung karga ng langis natin. Sinasali niya yung nagamit na langis sa bote kung makakabuo siya ng 2.2. So, yan. Tapos ibebenta niya sa market. Market din. Chinsaw. Itong nagpamahal din, no? Nasaan na yung bitak na ito? Puno. Sobra na. Ano bakit din natin nung baka hindi napansin naman yung Hindi, walang ganyan. hindi ako nung nakinag-ati ko makita mo na salamat na kumatin na yan. Di ako nakinag na ako na eh. Meron lang. Naipit yan, alam ko. Saan naipit? Dito din. Okay, so yung pinagtanggalan natin mga katinta, sinubukan nating sinukat kung nagbabawas ba ang langis natin. Ayan. So, napuno natin tong dalawa, plus meron pa natira. So, estimately 200 ml siguro ang laman nito. Ayan, so yun, 2.2. So, goods, hindi pa nagbabawas yung langis natin mga katinta. Alam mo ata? Okay, so yan mga katinta, nakapag-change oil na po tayo. At abangan nyo po yung mga future vlogs natin dahil obserbahan po natin kung kumusta ba ang performance ni NK400 natin. So yun po, no, dito ko na po muna tatapusin tong vlog natin. Till next time po mga katinta, ride safe, peace!